Kabanata 17:21, N. Pangalawa, kahit manalo ako kung nagkataon, maaari ka pa ring magkaroon ng isa pang mandirigma. Ngunit ang manlalaban na ito ay hindi iyong confidential. Maaari mong gamitin siya bilang isang welga kapag kailangan mo siya sa hinaharap. Kapag nawala na ang halaga ng paggamit, iiwan mo ito ng direkta. N. Pangatlo, hindi mo kailanman pinahahalagahan ang pagkamatay ni Xiong Xiaofeng, kasama ang pagpapadala ng mga tao sa Paramount upang habulin si Ding Li, kasama ang na ipagpapahintulot sa mga tao sa himpilan pulisya na i-pressure sila. Mayroon lamang isang layunin. Mayroon lamang isang layunin. N, papasukan mo ako para sa iyo, kung ganon, sa huli, gagamitin mo man ako, o tuluyan akong papatayin. Walang pangalawang magtatapos, Vice Presidente Wang, ito, 3 puntos na sinabi ko. Tama ba iyon? Ang cute ng ngiti sa mukha ni Wang Huaqing ay bahagyang mahigpit siya sandaling ito, at bahagyang pagtataka ang sumilo sa kanyang mga mata. Malinaw na, hindi ko inaasahan na makikita ni Harvey York ang malalim at ganun kalayo. Nang ayunman, mabilis siyang tumawa muli, lumingon kay Harvey York at naupo, O.S. Xiao, mali siya ang haka-haka mo sa tiyuhin mo. Bukod dito, nangangailangan ito ng hindi mapanagutang paninirang pambayad. Sa presyo, kahit na talagang nais kong umupo sa posisyon ng Pangulo ng Sangay, inaasahan kong magtiwala sa sarili kong lakas at hindi sa iba. Nang Longmen ay kumakatawan sa reputasyon ng gobyerno sa kalsada at sa buhangin. Ang Pangulo ng Sangay ng Longmen ay dapat na isang respetadong tao upang makaupo. Dapat ay malinaw ka tungkol dito. So, Xiao York, kailangan mong mag-isipang kapag nagsasalita ka mamaya. Tanging ikaw at wala pa akong naririnig, narinig ako ng mga tagalabas. Hindi ko maipaliwanag ito, dito, sino ang dumating sa kettle na tinawag sa mesa, gaanong? Kung ang tiyuhin talaga ay napakamalas, paano hindi siya nangangako na bibigyan siya ng pagkakataong pakasalan ang diwa ng buwan? Naeri pa ring talunin ang mundo, at hindi mo maitulak ang iyong anak na babae sa hukay na poy, hindi ba? Sa oras na ito, si Wang Huaqing ay may isang nasugatan na postura, ngunit sadya din niyang ipinakita, ng pagpapaubaya at pagkamapagbigay, na parang wala siyang pakialam sa sobrang paninirang puri sa kanya ni Harvey York. Pinapasok mo ako sa pamamagitan ng Dragon Gate, hindi dahil sa pinahahalagahan mo ako o pinahahalagahan mo ako. Ninilapag ni Harvey York ang kanyang tasa ng tsa at kumuha ng kaunting bayarin. Gusto mo ang akong higpitan at higpitan muna, dahil natatakot kang sumali ako sa Chinmengan. Nang isang maliit na Chinmengan ay pinatulog at tinaantok ka na. Oo, meron isa pang Harvey York, ikaw Xiong Zihai, ang unang mandirigma ng China, ay hindi sapat upang lumaban. At para masupol ko, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng higit na lakas ng pakikipaglaban, papayagan ng batang henerasyon ng Longmen na sumusuporta kina Chinmengan at Chunanshuan na malaman na karapat-dapat sila sa NIBA. Sa kasong ito, hanggat mayroon kang pagkakatayo na tulunin ng Kinmenghan, kakailanganin mong mag-recruit ng mga taong iyon, at ang problema ay mababawasan. Kaya, para man ito sa lakas ng iyong mga nasasakupan, para sa mga pagsasaalang-alang sa hinaharap, o upang madaling maibigay ang isa kay Xiong Zihai. Ipaliwanag, kailangan ninyong lahat na sumali ako sa inyong mga nasasakupan, o kung sasabihin ko, pansamantalang sumali sa inyong mga nasasakupan. At kapag sumali ako sa kanya, ang buhay at kamatayan ang makokontrol mo, at makakagawa lang ako alinsunod sa mga hinihiling mo, tama, ba? Kung tungkol sa ideya ng pagpapakasal kailan nyo, ito ay upang may save lamang ang malambot na kutsilyo na naiwan ko. Nitinapon ni Harvey York ang bayarin sa kanyang kamay, lumakad sa bintana, at winagaway ang kanyang kamay, at ang tumpok ng pera ay lumilipad sa buong kalangitan. Ang pera ay kagustuhan ng lahat, ngunit hindi ako interesado sa iyong pera. Dahil hindi ka karapat-dapat, sa sandaling iyon, galit si Wang Huaqing at tumama sa mesa ng Nate. Harvey York, sobra mo akong binaygo. Lan sa mga kabataan ang nais sumali sa Longmen, nais na yakapin ang aking mga hitanang walang pagkakataon. Ngayon bibigyan kitang pagkakataon na tumalan sa Longmen,
huwag pahalagahan ito. Insulto mo ako ng paulit-ulit. N, hindi mo ba naisip na ignorante ka at sobra? Kabanata 17:22, N sa gilid ng babaeng Maislan at ng ilang batang, N Lungman ay malamig na tumingin kay Harvey York. And syempre, alam nila kung gaano kahirap sumali sa Lungmen, kaya't ang pag-uugali ni Harvey York noong panahong iyon ay tila walang ingat sa kanila. Walang mga paninirang puri o panlalait. Ang Harvey York ay tila walang pag-aalala. Ngunit sa kadahilanang ito, maraming mga bagay na sa palagay ko, sa mukha ni Linggayo, malinaw na ipinaliwanag ko ang mga ito. Una, binigyan ko si Jongguyo ng 3 daya, hayaan siyang talunin si Xiong Xiaofeng, ngunit sa huli pinatay niya si Xiong Xiaofeng. Hindi ako nagtuturo ng isang kutsilyo, tungkol dito, kailangan mo lamang tanungin ang mga batang Lungmen na naruroon upang makuha ang katotohanan, kaya't hindi mo ko kailangang bantayin sa ganito, gagawalan ako ng tingin sa iyo. Pangalawa, bagaman hindi ko alam kung anong kasunduan ang mayroon kayo kina Kainmenghan at Xu Nanshuan, pinapayuhan ko kay Ona sumuko kung susuko ka. Kahit na mapalad kang manalo sa Qinmengan, hindi ka, na makakaupo sa posisyon na branch president. Dahil kailangan mo lamang, manalo at alo at tinter sa iyong puso, ngunit wala kang mga katangian, na dapat mayroon ka bilang pangulo ng sangayng Lungmen. Pangatlo, kung matapang kang magretiro ngayon, maaari kang maging isang mayamang tao. Kung patuloy kang nakikipaglaban para sa posisyon ng Pangulo ni Sangay, baka gusto kitang akitin na hanapin mamuna ang iyong sariling libingan. Sa puntong ito, si Harvey York ay tumalikod at gaanong nagsabi, nakilala ko at napag-usapan ito, inaasahan kong magagawa ito ni Vice President Wang. Kung hindi ito isang pagtingin, lumingon si Harvey York at gaanong nagsabi, alang-alang kay Wang Linggayo, hindi masyadong sasabihin ni Harvey York, sa pagtingin sa figure ni Harvey York, si Wang Waking ay nanginginig sa galit, hindi niya napigilan ang pagturo kay Harvey York, at malamig na sinabi, ang apelyido ko ay York, tinuturo mo ba sa akin kung paano gawin ang mga bagay? Henerasyon ng Lungmen Demon City Branch. Ngunit dapat mong malaman na ang mga ito lamang ang mga batang henerasyon, bukod dito nais ni Pangulong Wang na suportahan siya. Panipitandang padamdam, huwag isipin, sa pamamagitan ng pagpigil sa isang Xiong Xiaofeng, kwalipikado kang maging mayabang sa aming lugar. Pagkatapos ng lahat, isa sa kaunting naroroon, ang lakas ng sinuman ay lumampas sa Xiong Xiaofeng. Kung hindi ito paniwalaan, maaari mo itong subukan mismo, ngunit papayagan ito ng mga katotohanan. Malinaw, ang tinaguriang kumpiyansa sa sarili ay napakatawa sa harap nating mga Lungmen. Harvey York smirked, napakalakas mong kapangyarihan, kailangan mo pa ba akong tulungan na labanan ang singsing? Natigilan ang ngiti sa mukha ni Lu Chenshui, naglakad na pasulong si Harvey York. Nang 3 disipulo ng Lungmen ay hinarangan sila ng malamig na mukha at sabay na pinaputok. Puff, nang figure ni Harvey York ay umiwas, na parang, bibigyan kita ng pagkakataon. Mahinang pagbukas ng Harvey York Open, binibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Bakit mo ako binibigyan ng pagkakataon? Nanong mga kwalifikasyon ang mayroon ko pang bigyan ako ng pagkakataon? Pangungulit ni Wang Huaching, magtiwala ka lang sa akin, Harvey York, ang chairman ng Lungmen Demon Capital Branch. Si Harvey York ay dahan daw ang lumingon, kalmado at nakolekta. Sinabi mo bang ikaw ang chairman ng Lungmen Demon Capital Branch? Si Wang Huaching ay nabigla sandali, at ilang sandali ay nagpakita siya ng isang mapaglarong ngiti. Mga kabataan, makakakain kayo ng kahit ano, ngunit hindi kayo makakapagsalita ng kalokohan. Sinabi mo bang ikaw ang pangulo ng Lungmen Demon City Branch? Nagbibiro ka ba? Alam mo bang pinalawak ang pangungusap na ito? Ang 100,000 mga bata ng Lungmen Demon City Branch, maaari ka nitong map-ire piraso sa ilang minuto. Sa sandaling ito, ang ilang mga batang Lungmen, na naruroon ay nakatingin din sa Harvey York na may masamang ekspresyon. Nang 3 tauhan ng Pangulo ng Sangay ay kumakatawan sa kataas-taasang awtoridad ni Sangay ng Lungmen Modo.
Ngayon, ang batang ito na hindi pa lumaki ay sinabi na siya ang branch president. Numangi ka lang ng kamatayan. Na hindi pinansin ni Harvey York ang mahigpit na mata ng mga taong ito, ngunit gaanong sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Katotohanan, nang hinayang si Wang Walking, sa kahumakbang at bahagyang tinapik siya. Gaanong sinabi ni Harvey York sa balikat, hindi alam Jimga kabataan na ang langit ay mataas at ang mundo ay makapal, naiintindihan ko. Nalto ay lamang na ang iyong pangungusap ay lumampas sa aking ilalim na linya. Bagaman ako, si Wang Huaqing, ay palaging malawak ang pag-iisip, may mga taong inaalipusta ako ng ganoon. Kaya kung ano man ang mangyari, kailangan ko ng paliwanag mula sa kabilang partido. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang maaari mong sabihin, at huwag sabihin ang anumang bagay para sa iba pa, nung buhay mo. Tandang padamdam, bukas sa sandaling ito, lahat ng kitimisan sa mukha ni Wang Huaqing ay nawala, naiwan lamang sa itaas na ranggo. Ang kamahalan at kalupitan na taglay nito, NZ Harvey York ay bahagyang ngumiti at sinabi, Vice Presidente Wang, lilipat mo ba ako? Hindi upang ilipat ito, ngunit upang turuan siya ng isang aralin. Habang nagsasalita siya, umalis si Wang Walking sa silid at tumingin sa maselang babae, Levi Chen Shui, maaari mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang Longman. Gayon din, dapat mong malaman na galit ako sa iba na tinatawag akong Vice Presidente Wang. Lahat ng tumawag sa akin na patay na. Matapos sabihin iyon, inilagay ni Wang Huaqing ang kanyang mga kamay sa likuran niya at umalis. Kabanata 1723, na pinaningkitan ni Harvey York ang kanyang mga mata sa pigiran ni Wang Walking, walang malasakit ang kanyang ekspresyon. Dapat kong aminin na ang vice-presidente na ito, nung Wang ay mayroon pa ring medyo mayabang na ugali. Na hindi nakakagulat na mahirap paghiwalayin ang Qin Mengan at Chu Nanshuan. Wala lang kahulugan, na hindi pinapansin ng Lu Chenshui at ang iba pa, aalis na sana si Harvey York. Bilang isang resulta, sa lalong madaling paglipat nito, hinaranggan ito ni Lu Chenshui at ang iba pang tatlong batang longmen. York Xiao, mangyaring manatili, tumigil si Lu Chenshui sa pintuan. Kung nais mong umalis, tanggapin ang mga tuntunin ni Pangulong Wang at ipagtapat. Ngumiti si Harvey York. Maaari mo ba akong pigilan sa iyong tatlong kasanayan sa pusa na pusa? Ngumiti ng bahagya si Lu Chenshui ng marinigang mga salita, at lumali siya. Ang isang giling kanyang cheongsam ay napunit na ginagawang masensitibo ang kanyang mga binti. Ngunit pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, kahit na si Xiong Xiaofeng ay kilala bilang mayabang na pangalawang batang henerasyon ng Longmen Demon City Branch. Ngunit dapat mong malaman na ang mga ito lamang ang mga batang henerasyon, bukod dito nais ni Pangulong Wang na suportahan siya. Panipitandang padamdam, huwag isipin, sa pamamagitan ng pagpigil sa isang Xiong Xiaofeng, kwalipikado kang maging mayabang sa aming lugar. Pagkatapos ng lahat, isa sa kaunting naroroon, ang lakas ng sinuman ay lumampas sa Xiong Xiaofeng. Kung hindi ito paniwalaan, maaari mo itong subukan mismo, ngunit papayagan ito ng mga katotohanan. Malinaw, ang tinaguriang kumpiyansa sa sarili ay napakatawa sa harap nating mga longmen. Harvey York smirked, napakalakas mong kapangyarihan, kailangan mo pa ba akong tulungan na labanan ang singsing? Natigilan ang ngiti sa mukha ni Lu Chenshui, naglakad na pasulong si Harvey York. Nang tatlong disipulo ng longmen ay hinarangan sila ng malamig na mukha at sabay na pinaputok. Cough cough, nang figure ni Harvey York ay umiwas, na parang nito ay tumatapak sa lugar, ngunit ang bawat random na paggalaw ay nangyari upang maiwasan ang kaila-hilakbot na opens iba Jimga batang longmen na ito. Sa huling sandali, ang Harvey York ay nagwalisang tatlong sampal. Ang tatlong lalaki ang longman ay lumipad at tinamaan ang pader bago matumba. At ang bawat isa sa kanila ay tumulo ng dugo mula sa kanilang mga bibig at ilong, at mayroong isang eskarlata na palad na nakaprint sa kanilang mga mukha. Bagaman hindi ito papatayin, nawala sa kanila ang lakas ng loob na manatiling nakatayo. Tumalan ang mga talukap ng mata ni Lu Chenshui, hindi niya maisip na ang lakas Harvey York ay napakasindik at labis na mapagmataas. Ngayon paman, sa ngayon, hindi ka nito dapat payagan na mag-isip ng sobra.
Sa sandali sa harap ng Harvey York Shan, naghagis siya na parehong mga kamay, at dalawang mga tinik ni Amy ang lumitaw sa kanyang mga kamay ayon, and sa pagkakabanggit. And sa susunod na sandali, ang gulugod ni Amy ay, and sumabog sa unahan na may kaunting malamig na ilo. And kaya lang sa oras na lumiwanag ang malamig na ilo, nauna nang nakarating ang Harvey York. Sa lungguhit kasama ni isang malakas na ingay, ang tinik ni Amy sa kamay ni Luchan Shui ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong hawakan ang Harvey York, at ang kanyang buong katawan ay direktang naakit sa Harvey York at ilang beses siyang nag-flutter sa hangin, sa wakas ay lumiliko. Lumabas siya at tumama sa isang aparador, na mayroon siyang mga pulang palad sa kanyang mukha. Dumudugo mula sa kanyang ilong at bibig, at ang mukha ay halos baluktot. Namukhang desperado si Luchan Shui at asyan ang mukha niya. Hindi niya maisip na hindi niya mapigilan ang paggalaw ni Harvey York. Hindi man pesan, ng Harvey York ay tila walang pag-aalala at lumabas ng pintuan ng opisina. Sa labas ng pinto sa likuran ng Longmen Martial Arts Hall, isang Rolls-Royce ang humugot ngayon, at isang batang lalaki ng Longmen ang magalang na binuksan ang pinto at hinintay ang pagpasok ni N. Wang Huaqing. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ng Harvey York, at dumaan sa karamihan tulad ng isang multo, at nakarating sa lugar sa tabi ng Rolls-Royce. Boom! Ginawa, at nang hindi makapagreaksyon ang lahat, sinipa ang pinto ng Rolls-Royce. Nagulat ang media at hindi nakapagreaksyon ang lahat. Walang mag-aakalang may naglakas loob na pumasok ang direkta sa lungman at sinipa ang pinto ng kotse. Kabanata 1724, si Wang Huaqing, na papasok na sana sa sasakyan, ay medyo nagulat at nang tumingin siya sa Harvey York, nanliit ang mga mata. Vice Presidente Wang, pasensya na. Na hindi malakas ang tinig ni Harvey York, ngunit malinaw ang salitang, Vice. Sinipa niya ang ilang mga batang longmen na malapit ng lapitan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Wang Huaqing at gaanong sinabi, hindi ko inasahan na ikaw at ako ay magiging sobrang kapalaran, at magtatagpo ulit ako sa lalong madaling panahon. Bahagyang nakasimangot si Wang Huaqing, medyo nagulat siya na hindi kayang hawakan Luchan Shui ang Harvey York. Ngunit sa oras na hindi pa siya masyadong natatakot, sa halip ay gaanong sinabi niya, ano ang gagawin mo? Ano ang hindi mo ginagawa? Ngumiti si Harvey York. Gusto ko lang sabihin sa aking biyenan na ayokong magkaroon ng pangarap ng Pangulo nato, dahil talagang hindi mo ito karapat-dapat. Cough. Matapos magsalita, sinampal ni Harvey York ang mukha ni Wang Huaqing. Malutong at malakas. Matapos ang sampal, ngumiti si Harvey York, ngayon, ang aking sampal ba ay nagising ang iyong matandang lalaki mula sa panaginip ng branch president? Bumagsak ang boses, at tumalikod si Harvey York at naglakad, palayo. Mabagal ang pandinig. Nawak ni Wang Huaqing ang namamaganyang mukha, sa una ay medyo nabigla, henerasyon ng Longmen Demon City Branch. Ngunit dapat mong malaman na ang mga ito lamang ang mga batang henerasyon, bukod dito nais ni Pangulong Wang na suportahan siya. Panipitandang padamdam, huwag isipin, sa pamamagitan ng pagpigil sa isang Song Xiaofeng, kwalipikado kang maging mayabang sa aming lugar. Pagkatapos ng lahat, isa sa kaunting naroroon, ang lakas ng sinuman ay lumampas sa Song Xiaofeng. Kung hindi ito paniwalaan, maaari mo itong subukan mismo, ngunit papayagan ito ng mga katotohanan. Malinaw, ang tinaguriang kumpiyansa sa sarili ay napakatawa sa harap nating mga longmen. Harvey York smirked, napakalakas mong kapangyarihan, kailangan mo pa ba akong tulungan na labanan ang singsing? Natigilan ang ngiti sa mukha ni Luchan Shui, naglakad na pasulong si Harvey York. Nang tatlong disipulo ng longmen ay hinarangan sila ng malamig na mukha at sabay na pinaputok. Cough cough, nang figure ni Harvey York ay umiwas, na parang nito ay tumatapak sa lugar. Ngunit ang bawat random na paggalaw ay nangyari upang maiwasan ang kaila-hilakbot na opens ibadjinga batang longmen na ito. Sa huling sandali, ang Harvey York ay nagwalisang tatlong sampal. Ang tatlong lalaki ang longman ay lumipad at tinamaan ang pader bago matumba. At ang bawat isa sa kanila ay tumulo ng dugo mula sa kanilang mga bibig at ilong, at mayroong isang eskarlata na palad na nakaprint sa kanilang mga mukha.
Bagaman hindi ito papatayin, nawala sa kanila ang lakas ng loob na manatiling nakatayo. Tumalan ang mga talukap ng mata ni Lu Konshuy, hindi niya maisip na ang lakas Marvy York ay napakasindik at labis na mapagmataas. Ngayon paman, sa ngayon, hindi ka nito dapat payagan na mag-isip ng sobra. Sa sandali sa harap ng Harvey York Shan, naghagis siya na parehong mga kamay, at dalawang mga tinek ni Yami ang lumitaw sa kanyang mga kamay ayon, sa pagkakabanggit. Sa susunod na sandali, ang gulugod ni Yami ay, sumabog sa unahan na may kaunting malamig na ilo. Kaya lang sa oras na lumiwanag ang malamig na ilo, nauna nang nakarating ang Harvey York. Sa lungguhit kasama ni isang malakas na ingay, ang tinek ni Emmy sa kami ni Lu Chanshui ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong hawakan ang Harvey York, at ang kanyang buong katawan ay direktang naakit sa Harvey York at ilang beses siyang nag-flutter sa hangin, sa wakas ay lumiliko. Lumabas siya at tumama sa isang aparador, na mayroon siyang mga pulang palad sa kanyang mukha. Dumudugo mula sa kanyang ilong at bibig, at ang mukha ay halos baluktot. Namukhang desperado si Lu Chanshui at asyan ang mukha niya. Hindi niya maisip na hindi niya mapigilan ang paggalaw ni Harvey York. Hindi mantasan, ng Harvey York ay tila walang pag-aalala at lumabas ng pintuan ng opisina. Sa labas ng pinto sa likuran ng Longmen Martial Arts Hall, isang Rolls Royce ang humugot ngayon, at isang batang lalaki ng Longmen ang magalang na binuksan ang pinto at hinintay ang pagpasok ni Wang Huaqing. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ng Harvey York, at dumaan sa karamihan tulad ng isang multo, at nakarating sa lugar sa tabi ng Rolls Royce. Boom! Ginawa, at nang hindi makapagreaksyon ang lahat, sinipa ang pinto ng Rolls Royce. Nagulat ang media at hindi nakapagreaksyon ang lahat. Walang mag-aakalang may naglakas loob na pumasok ang direkta sa lungman at sinipa ang pinto ng kotse. Kabonote 1724, si Wang Huaqing, na papasok na sana sa sasakyan, ay medyo nagulat at nang tumingin siya sa Harvey York, nanliit ang mga mata. Vice Presidente Wang, pasensya na. Na hindi malakas ang tinig ni Harvey York, ngunit malinaw ang salitang, Vice. Sinipa niya ang ilang mga batang longmen na malapit ng lapitan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Wang Huaqing at gaanong sinabi, Hinday ko inasahan na ikaw at ako ay magiging sobrang kapalaran, at magtatagpo ulit ako sa lalong madaling panahon. Bahagyang nakasimangot si Wang Huaqing, medyo nagulat siya na hindi kayang hawakan Lu Chanshui ang Harvey York. Ngunit sa oras na hindi pa siya masyadong natatakot, sa halip ay gaanong sinabi niya, ano ang gagawin mo? Ano ang hindi mo ginagawa? Ngumiti si Harvey York. Gusto ko lang sabihin sa aking biyenan na ayokong magkaroon ng pangarap ng Pangulo nato, dahil talagang hindi mo ito karapat-dapat. Cough. Matapos magsalita, sinampal ni Harvey York ang mukha ni Wang Huaqing. Malutong at malakas. Matapos ang sampal, ngumiti si Harvey York, ngayon, ang aking sampal ba ay nagising ang iyong matandang lalaki mula sa panaginip ng branch president? Bumagsak ang boses, at tumalikod si Harvey York at naglakad, palayo. Mabagal ang pandinig. Nawak ni Wang Huaqing ang namamaganyang mukha, sa una ay medyo nabigla, siya, sandali pa ay isang chill ang samilaw sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumingin siya sa langit at tumawa. Sa ngayon, ang mga mata ni Wang Huaqing ay puno ng sama ng loob. Pag-iwan sa Longmen Martial Arts Hall, direktang tinawag ni Harvey York ang Shen Hangxiu. Na hindi ito matagal bago ang takdang oras, kung hindi na siya muling makipag-ugnay sa Van Xavier, direkta siyang pupunta sa bahay ni Shen. Ngayon paman, may ideya si Harvey York na malutas ang problema sa sangay ng Longmen Demon Capital bago pumunta sa bahay ni Shen. Nang pagdadala ng prestihiyo ng Pangulo ni Sangay sa bahay ng Shen ay maaaring malutas ang maraming mga problema. Ngayon paman, ayon sa pinakabagong balita, ang pagnanasa ni Wang Huaqing na maging pinunong sangay ay nasa likuran ng eksena, si Zhenlong, isa sa ika-6 na anak ng Devil Capital. Sa madaling salita, mahirap pa ring malutas ang bagay na ito sa isang maikling panahon. Maraming mga bagay sa mahiwagang kapital, at kailangan nilang malutas isa-isa, na nagbibigay sa Harvey York ng kaunting sakit ng ulo. Naalala na si Cynthia Zimmer ay naghihintay pa rin para sa kanyang sarili sa Xiangshan Villano.
Si Harvey York ay lumabas upang bumili ng ilang fast food upang may impake at pagkatapos ay bumalik sa lugar ng Xiangshan Villa. Ngunit bago pumasok, biglang dumating ang isang nagulat na boses mula sa likuran niya, Harvey York. Tandang pananong, ano ang ginagawa mo dito? Lumungon si Harvey York at nakita ang pamilya ni Zhao Jiangguo, at ang nagsalita ay si Zhao Linlin. Sa sandaling ito, ang mislan na maliit na mukha ni Zhao Linlin ay napuno ng pagkabalisa. Malinaw na nagulat siya nang makita si Harvey York sa lugar na ito. Harvey York, bakit ka nandito? Nagulat sina Zhao Jiangguo at Li Xiaohuan nang makita nila ang Harvey York. Kung sa bagay, ang kalapit na lugar na ito ay isang mayaman na lugar, at ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang merentahan ng banyo dito, pabayaan na lamang bumili ng bahay. Ngumiti si Harvey York at kinamusta, Tio at Iya Linlin, magandang gabi, naghapunan na ba, kayo? Tumango si Zhao Jiangguo, ni Li Xiaohuan o ni Zhao Linlin ay itinago ang paghamak at pagkasuklam sa kanilang mga mata. Bagaman ang Harvey York ay nagpadala ng Polygonum multiflorum at Pu'er tea, direkta nitong ikinagulat si Li Xiaohuan. Ngunit hindi niya inisip na si Harvey York ay may maraming pera, sa halip, pakiramdam niya ay ninakaw niya ang mga bagay mula sa bahay ng kanyang dating asawa para sa kapakanan ng kanyang mukha. Sa makatuwid, hindi niya talaga binago ang Harvey York, ngunit higit na kinamuhian ang Harvey York. Na hindi pinansin ni Harvey York si Li Xiaohuan, ngunit tumingin kay Zhao Jiangguo, Tio Zhao, nandito ka ba para maglakad? Bakit ka pumunta dito? Tumawa si Zhao Jiangguo. Si Linlan ay napaka-popular sa mga live na pag-broadcast sa huling 2 araw. Kailangan niyang humati sa daan-daang libo, bilang karagdagan sa higit sa 10 milyong lokal na malupit, kailangan niyang mahati sa ilang daan sa buwang ito. Sinabi ni Juan na gusto ko upang makatipid ng pera upang makabili ng isang villa, kaya dinala ko siya sa Fragrant Hill Villa District upang tumingin. Kabanata 1725, ang Xiangshan Villa ay ang pinakamahusay na lugar ng villa sa Magic City. Nais kong kunin si Linlan upang makita ang presyo at ang kapaligiran, kaya't masigasig akong magtrabaho sa hinaharap. Si Zhao Jiangguo ay may kumalas na ekspresyon sa kanyang mukha. Napasigla ng kanyang anak na babae kung kaya't kumita siya ng milyon-milyon sa loob ng 2 araw at hindi nawala ng trabaho sa Kaishan Group dahil sa kanyang katanyagan, na labis na nasiyahan si Zhao Jiangguo, na nakatira sa matandang lungsod. Si Zhao Linlin ay tila mayabang sa oras na iyon, huwag kang mag-alala, nasa listahan akong nakatatandang kapatid na magbibigay sa akin pera, at kahit isang buwan, makakaya kong bumili ng villa dito. Si Zhao Linlin ay nagsusuot ng itim na ensembleng Chanel ngayon. Na may isang hanay ng polka dot magandang-maganda ang make-up sa mukha, ang buong tao ay mukhang kaakit-akit at tiwala. Ito ang kayong dalawa. Pakita ang yaman mo. Ninambala ni Li Xiaohuan ang paksa ng ama at anak na, 10 milyong mga bagay, paano naiintindihan ni Harvey York? Hindi siya habang buhay siguro kumita ka ng napakaraming pera. Dagdag nito, paulit-ulit kang nagyayabang, hindi ba mahirap si Harvey York sa kanyang puso? Ang pinakamahalagang bagay ay kailangang magtatrabaho si Harvey York bukas. Nagtatrabaho siya, inayos ito ni Linlin, ano ang papaisip mo sa kanya? Bagaman ni Li Xiaohuan gusto na magpakitang gilas, ayaw niyang magpakitang gilas sa harap ng Harvey York. Paano kung papatayin ng batang lalaki ang kanyang pamilya? Ngayon din, kung ang isang tao ay hindi mabuti, gagamitin ni Harvey York ang kanyang kasintahan sa pagkabata bilang isang dahilan upang tangkayin siya't nais na maging pinakamahusay na York ng matandang pamilya ni Xiao. Sa sandaling iyon, ang aking asawa ay desperado na harapin at magdusa, at posible talagang pagsamahin ang dalawa. Sa pag-iisip nito, nagulat si Li Xiaohuan nang nakakakilabot na hinaharap. Kaya't mabilis niyang binago ang paksa sa pantong iyon, Harvey York, patawad, ang iyong tiyuhin at si Linlin ay walang pakialam sa iyong damdamin, magyabang dito, huwag mong seryosohin ito. Gayon din, hindi mo pa sinabi sa amin, bakit ka nagpakita dito? Nakita ko lang na parang pumapasok ka sa lugar ng Fragrant Hill Villa.
Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan nakatira ang isang mahusay na tao. Huwag mo itong masagasaan, magkakagulo kung magkagulo ka. Oo, napatingin din si Zhao Jiangguo kay Harvey York na may hitsura ng pagkalito. Kahit anong, nisipin niya, hindi dapat narito si Harvey York. Na't maisip na tiningnan ni Zhao Linlin ang kahong pag-takeout sa kamay ni Harvey York, nang hindi inaasahan, darating ang taong ito upang maghatid ng takeout. Tio Zhao, dito muna ako sa Villa No. 1. Ngumiti si Harvey York at sinabi, kumusta ka na, rin para bumisita. Hindi ba binibili ni Linlin ang villa dito? Sanggunian lamang. Narinig ang mga salita ni Harvey York, ang mga sulok ng mga matanig pamilya ni Zhao Jiangguo ay kumaibot at ang kanilang mga ekspresyon ay naging napakakaiba. Tinignan ni Li Xiaohuan si Harvey York pataas at pababa, at biglang ngumiti ng kakaiba. Harvey York, sinabi mo bang nakatira ka sa Villa 1? Layo ba ang Villa 1? Bahagyang tumanggaw si Harvey York, oo, akin na ito. Harvey York, paano mo gusto magpakitang higit sa 10 taon? Hindi mo ba alam na dapat kang maging matapat at mapagkakatiwalaan? Sabi ni Zhao Jiangguo na may isang masungit na mukha bago magsalita si Li Xiaohuan. Sa palagay mo lahat tayo ay tanga. Hindi mo alam, ang Fragrant Mountain Villa No. 1 na ito ay kay Li No. 1. Ito ay isang bagay na alam ng lahat sa buong mahiwagang lungsod, kailan naging lugar ang lugar na ito. Kahit na mahal mo ang mukha, maaari kang maging mas mapagkakatiwalaan. Harvey York, ang mga tao ay maaaring mahirap, ngunit ang ambisyon ay hindi maaaring maging maikli. Sa sandaling ito, si Zhao Jiangguo ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha.